Sa kaugnay naman po na balitang niya, suportado naman po ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM ang sinusulong na kapayapaan ng pamahalaan at ng MILF. At para po alamin natin ang reaksyon ng ARMM hinggil dito, makakausap natin sa linya ng telepono si Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adyong Jr. Magandang hapon po, Governor. Si Habiba po ito. Magandang nga po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ngayon. Alright. Governor, ito po dito po sa nangyaring paglagda ng huling annex, no? Ano po yung reaction po ninyo dito? Siyempre bilang Muslim at bilang Maranao, masaya ang mga Maranao, mga Muslim na nalagda na ng pinakahihintay nating Bangsamoro dito sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao, kung saan siyempre apektado din ang Lanao del Sur dahil kasama tayo sa kasamang lalawigan sa buong ARMM. Kaya reaksyon ng mga kababayan natin, masaya ang Lanao del Sur ngayon. Alright, Governor, napakaganda po ng inyong feedback. Para po naman sa kaalaman po ng iba, lalo na po yung mga non-Mindanaoans, ano nga po ba ang kakaibahan pag sinabi po nating ARMM at itong bubuin na Bangsamoro State? Alam nyo, konti lang man ang pinagkaiba niyan. Ang sa amin lang, itong nilagdang Bangsamoro, siyempre, sang-ayon kami dyan. Pero ang sa amin lang, yung Autonomous Region in Muslim Mindanao, baguhin lang natin yon. Huwag natin tanggalin yung Muslim Mindanao para malaman na itong region na ito, nandun yung mga Muslim. May Muslim sa Mindanao. Kaya ang gusto natin mangyari, i-improve lang natin yung pangalan ng Autonomous Region in Muslim Mindanao para naman malaman ng mga hindi Muslim dito sa ARM na walang pagbabago sa lahat ng kasi papasok na siyempre ang Bangsamoro. Kaya wala namang sinasabi natin, lalo na yung mga kapatid natin Kristiyano, yung mga lumad, na wala naman silang sang-ayon naman sila hanggat maganda ang pamamaraan na gagawin ng ating mga kapatid na sakaling nandiyan ng MILF na hindi sila masasaktan. Maganda yung kung sakaling magkakaroon ng amyenda ang Constitution ng Autonomous Region ng Muslim Mindanao, pabor din sa kanila yung mga amyendahan. Kaya wag tayo mabahala, lalo mga kapatid nating Muslim at lumad na wala akong pagbabago sa treatment ng Bangsamoro, Autonomous Region at ang national government. Yun lang ang masasabi ko. Kung pwede lang, wag nang baguhin yung Muslim Mindanao. Alright, Governor, aside po dun sa magandang suggestion niyo rin po, no, na kumbaga ang Bangsamoro government medyo i-rephrase lang, dadagdagan or may pwedeng idagdag sa title na at least magkakaroon ng pero ano po yung mangyayari if ever po na may gustong i-amend itong Congress sa Peace Agreement? Ano po yung masasabi nyo rito? Ay, siyempre, siguro ang pagkakalam ko, hindi naman tayo congressman, hindi naman natin masyado expert sa mga ganyan. Siguro bago natin baguhin yan, mabubuksan muna yung Constitution para sa pag-amenda ng para sa Bangsamoro. Kaya siguro kung meron kung sakali mabubuksan yan, kung ano lang ang pwedeng kulang sa Autonomous Region in Muslim Mindanao na maaaring baguhin na makakabuti sa mamamayan ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya sana itong mga kongresista natin, kung meron man silang babaguhin dyan, yung makakatulong talaga sa atin at yung, alam mo yung magbabago ng pamumuhay sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, lalong-lalo na sa mga Maranao. Governor, matagal na rin po kayong naging gobernador ng Lanao del Sur, pati na rin po yung kung saan pinalitan nyo pa po yung yumaon ninyong tatay. Ngayon po ba kayong paghahanda ng ARMM sa transition naman po para sa Bangsamoro government? Kasi ang first step na ang gagawin dyan, kailangan natin yung konsulta yung mga kababayan nating mga Muslim, lalo na itong mga Maranao, para naman maintindihan nila
kung anong dapat nilang intindihin sa pagpapalit ng Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Bangsamoro yan. Para hindi naman nag-aalangan at natatakot yung mga kababayan nating Maranao. Dapat nating ipaalam sa kanila at kung pwede, magtanong din sila kung ano talaga ang maaaring mangyari kung sakali matutuloy na talaga yung itong Bangsamoro. Kasi maraming nagsasabi na iba't iba ang naririnig nila na kung saan dapat ang mag-explain yan ang GPS at saka ang MILF panel. Tama, Governor. Ako rin po, sinasang-ayunan ko kayo kahit papaano dun sa last statement po ninyo na kung pwede ang MILF din po yung mag-explain at magkaroon tayo ng information drive regarding sa binubuo nating government o Bangsamoro government. Bilang panghuli na lang po, Governor, no, ano po yung nakikita ninyo pong positibong epekto nitong binubuo nating Bangsamoro government, lalo na po sa usapan ng turismo at ng ekonomiya at marami pang iba? Unang-una, ang iniisip natin dyan, para malutasan yung ating sinasabing peace, kapayapaan dito sa ating lugar, lalo na dito sa Lanao del Sur. Yan ang pinaka-importante sa atin dahil kung hindi mawawala yan, walang kwenta rin itong sinasabi natin Bangsamoro. Ngayon, kung mangyayari yan, makakamit natin itong sinasabi nating kapayapaan. Then, ang susunod niyan, pagkatapos niyan, siyempre yung kapakanan ng mga tao natin, kababayan natin, lalo na sa livelihood, yung pangkabuhayan nila. Yun ang iniisip natin. Kasi ang before pa yan kasi, nasabi ko na sa mga kapatid nating MILF dito sa Lanao del Sur, na yung sinasabi nilang mga foreign donors, foreign investors na maaaring pumunta dito, gusto na natin pabayan mga yan. Para naman maniwala itong mga kababayan natin na mayroon talagang gagawing pagbabago ang bagong uupong administrasyon sa Bangsamoro. Tulad ng marami sa ating mga kapatid na Muslim na hindi nakakakain. Paano natin bubuhayin yan? Dapat pababayin na yan. Para pag sulong ng consultation, madali na nating makonvince yung mga kababayan natin Muslim na itong Bangsamorong ito ay dapat gawin dahil malaking pagbabago para sa atin, lalo na ang peace and order, lalo na yung mga pangkabuhayan natin. Kaya yun naman sasabi ko sa mga MILF na sana naman maging pababayin na nila itong sinasabi nila mga foreign investor para hindi pa sila pumapasok na bubuhay na yung tao dahil marami sa atin ngayon na hindi na nakakakain. Alright, Governor, mensahe po para po sa lahat ng mga sumusuporta at lalo na po dun sa iba pa na medyo nag-oppose dito sa GPH MILF peace deal. Unang-una, gusto kong pasalamat ang MILF at ang GPH sa natapos nilang trabaho sa KL para sa kapakanan ng mga kapatid nating Muslim. Ito naman nag-oppose na ito. Tignan muna natin. Bigyan natin ng tsansa ang mga kapatid nating Muslim kung talagang gagawa sila at mababago nila ang pamumuhay ng ating mga kapatid na Muslim. Hindi na yung mga Muslim. Sa mga Kristiyano, kapatid nating Kristiyano, kapatid nating mga lumad, kasi hindi para ito sa mga Muslim. Para ito sa mga naninirahan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya tingnan po natin, bago natin harangin yan, tingnan po natin kung makakabuti man sa atin yan, tulungan natin yan. At kung hindi naman makakabuti sa atin, haharangin natin yan. Yan lang po ang ating mensahe sa mga kapatid nating mga Muslim, Kristiyano at lumad. Kaya maraming salamat sa inyo. Alright, at maraming salamat din po at Mapayap Kagabir Kano, Lanao del Sur, Governor Mamental Alonto Adyong Jr. Thank you very much.